Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, discuss po natin to mga idol. Sabi po dito, satisfaction rating ni VP Sara bumaba ng 3%. Naku, anong nangyari mga kaibigan? Samantala naman, ito pong si House Speaker Martin Romualdez ay tumaas ng 1% at si Senate President Mig Zubiri tumaas din ng 1% mga kaibigan. Sabi po dito, courtesy of Pilipinas Today, sabi po sa pag-uulat na ginawa ng DZWB broadcaster na si Joel Reyes Sobel ngayong Miyerkules, mga kaibigan, sabi niya, kapwa tumaas ng 1% ang satisfaction rating ng parehong leader ng Kongreso, sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri. Sa latest Polls Asia Survey, parehong nakakuha ng 41% mula sa dating 40% noon nakaraang buwan. Ito ay ayon kay Sobel ay kahit pala naging laman ng mga balita sa nasabing panahon ang bahaging iringan ng Kamara at Senado dahil sa economic charter change o CHACHA. Samantala, sinabi naman ni Sobel na posibleng ang nakabimbing katahimikan ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng panggigipit ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ang naging dahilan sa 3% na pagbaba ng satisfaction rating nitong nakaraang buwan, mga kaibigan. Okay, pag-usapan po natin yan. Bakit po ba bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara Duterte? Pag-usapan po natin yung mga possibilities. Siyempre mga kaibigan, ang nakikita kong dahilan dyan, number one, yung kanya pa rin pananahimik sa usapin po ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea, mga kaibigan, sa atin pong mga mangingisda, maging sa ating mga, 'di ba, sa mga marines natin, sa BIFAR, mga kaibigan, nandiyan binobomba nila ng tubig, pinapahanginan nila ng hélice ng helicopter. Tapos ito pong BP natin, sa halip na mag-release naman ng mga statements condemning ito pong ginagawa ng China, wala po, nananatili pa rin pong no comment. Diba nakaraan nga sabi ni Pulong, yung kanyang kapatid, no comment ang kapatid ko dyan dahil hindi naman na trabaho ng Vice President yan. Okay, pero sa aking palagay, mali yun, sapagkat regardless kung ito'y trabaho mo o hindi, I think you will all agree na Pilipino din naman si Sara Duterte. Kailangan meron pa rin siyang posisyon sa kung ano man po ang kanyang opinion sa nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Kahit ikaw na nanonood ngayon, di ba? Mamamayan na talagang bumoboto at talagang may pakialam sa mga latest na nangyayari sa ating bansa. Of course, ayaw natin na nabubuli yung mga kinatawan natin dyan sa West Philippine Sea, yung mga isla dyan sa disputed islands at dyan sa karagatan na talagang inaangkin ng China na nasa ating teritoryo, mga kaibigan. Of course, kahit ikaw ay wala kang katungkulan sa pamahalaan, ikaw ay ordinaryong mamamayan, di ba, syempre, ano ang iyong opinion dyan? Syempre, pag tinanong ka, anong say mo? Talagang binubuli na ng China ang ating mga barko dyan, ang ating mga mangingisda, hindi na makapanghuli ng isda. Syempre, bilang Pilipino, di ba, masakit yun. Bilang Pilipino, hindi yun katanggap-tanggap. Pero, ang isang vice presidente manatiling tikom ang bibig dyan. At pagkatapos makikita namin meron kang video greeting sa China. Tapos, inaral mo pa ang kanilang lengguwahe. Malaking yun, malaking question mark. Bakit ganun, di ba? Anong ibig sabihin nun? Pinapaboran ba ni Sara Duterte ang China? Hindi po ba? So, sana maklear po na, kasi ganito kung alam naman nating lahat na may planong tumakbo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. 'Di ba? So, syempre, sa pangkahalahatan, kung ikaw ay isang botante, boboto ko ba ang isang leader na parang may hidden agreement with China? Na para bagang giveaway na lang ang ating mga teritoryo? Lalo pat ngayon, meron palang ganyan nangyari. Gentleman's agreement daw ni dating Pangulong Digong at ni Xi Jinping ng China. Ano yan? Naturalmente, kapag, let's say, manalo si Sara, tingin nyo ba hindi sisingilan na siya? Yung usapan namin ng tatay mo. Di ba may ganun yan? So, yun nakakalungkot at kailangan malinaw yan. Sara, BP Sara, ano ba talaga? Saan ka ba nakaposisyon? Kampi ka ba sa China? BP Sara, saan ka ba kampi? Sa mga Pilipino o sa China? Yun ang katanungan na kailangan masagot. Silver Voice TV, magandang gabi sa inyo lahat.